got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and Isang battle show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapachint PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bunyas at Joel Reyes. DZRH Boom Balita. Boom Balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga expose. Naglalagablab na ulat ng mga mobile unit reporter. DZRH Boom Balita. Mainit, malaman, sagisag ng katotohanan. DZRH Boom Balita. Boom Balita.
Magandang hapon Pilipinas, sa ulo ng ating mga balita. 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 Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mabilis na mailulusot sa plenaryo ayon kay Congressman Terry Ridon. Trial posibleng simulan sa Hunyo kung aabot naman sa Senado. Balita. Balita. Pagsibak ni dating Pangulong Duterte kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang noong 2018, ipinawalang bisa ng Supreme Court. Balita. Balita. Hearing ng Senate Committee on Ethics sisimula na sa Lunes. Pero Senator J.V. Ejercito tumanggi munang pangalanan kung sinong senador. Balita. Balita. 17 katao arestado sa illegal na refilling at rebranding ng LPG sa Caloocan. Balita. Balita. Mungkahing ibalik ang peace talks sa New People's Army. Kinontra ni Defense Secretary Gibo Teodoro. Balita. Balita. At Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. Balita. Balita. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, Mayo 2, 2026. Live na napapakinggan mula 666 kHz sa Metro at Mega Manila, gayon din sa 18 relay stations ng DZRH nationwide. Simulcast sa DZRH News Facebook at DZRH News Television YouTube channel. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulyas. At ito po si Yuel Reyes sa detalye ng ating mga balita. Walong minuto makalipas ang alas 5 ng hapon, naniniwala si Bicol Saro Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, na hindi mahihirapang makakuha ng minimum 106 votes upang lumusot sa plenaryo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Ridon, kumpiyansa siyang matibay ang ebidensya laban sa Vice-Presidente na ipinresenta sa impeachment proceedings sa komite. Kabilang dito ang maling paggamit ng pondo na aabot sa 448 milyong piso na pinasa sa uli ng Commission on Audit kay VP Sara. Gayon din ang di umano maipaliwanag na yaman gaya ng 6.7 billion pesos transactions ng mag-asawang Duterte Carpio at sa usapin ng pagbabanta kay Pangulong Bongbong Marcos. Inaasahan niya na hanggang sa susunod na 2 linggo ay may tatransmit na sa Senado ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ang probable cause, 53 votes na po yun. So ang kailangan lang naman po namin 106 votes to impeach and to send it to the Senate. So tingin ko naman ho, ay that is a number that will not be difficult to surmount at makuha. No? So sa dulo, we will let the members decide for themselves, no, based on conscience, based on the evidence presented. But I'm quite certain ho, kahit based na lang po on the evidence, on unexplained wealth, on the threat against the president, on confidential funds misuse, mamili na lang ho sila doon sa kahit ano pong tatlong mga pillars po ng impeachment complaint. Tingin ko makukumbinsi ho sila. Balita. Balita. Samantala, posibleng sa Hunyo pa magsimula ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kung aabot ito sa Senado. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, bibilangin pa ng hanggang 3 linggo ang procedures bago tuluyang simula ng pagdinig. Kabilang sa proseso ang paglalabas ng summons at preliminary conference para sa posibleng pagmamarka ng mga ebidensya. Una rito, sinabi ni Senate President Tito Soto na sisimulan forthwith o next day agad ang trial sa oras na matanggap ng Senado ang articles of impeachment. Balita. Balita. Nagbabala naman si dating Senador Richard Dick Gordon sa mga senador na huwag nang ulitin ang mga pagkakamali noong 2001 impeachment trial ni dating Pangulong Joseph Ejercito Estrada na nagresulta sa EDSA 2. Sa panayam sa DZRH Special on Saturday, sinabi ni Gordon na nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi nasiyahan ng taong bayan na hindi nabuksan ng envelope na naglalaman ng mga ebidensya. Git ni Gordon, dapat makinig sa ebidensya, isang tabi ang partisan loyalties kahit nakakampi o kalaban ang lilitisin. Dagdag pa, dapat na rin umanong tumigil ang ilang senador kakakomentaryo sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte
dahil sila ay tatayong hukom. Tingnan sa Senado yung impeachment, kailangan tingnan ninyo ang ebidensya at huwag yung idaan sa partisan yung boto kapag panunood ang tao. Kaya kita nyo ang nangyari kay President Estrada nung araw. Nagkaroon ng EDSA 2 dahil hindi happy yung tao na hindi nabuksan yung envelope, nagkaroon ng EDSA 2. Lalo na ngayon, 85% want to see may impeachment proceeding kay Vice President Sara, dapat talagang tuluyan ng tao yan at tingnan. At even yung mga tao, huwag kayong uhusga. Hindi porque, uy, maganda yan, kaibigan ko yan, tinulungan ako yan. Hindi. Pag mali ang inyong public official, dapat kayo mismo ang magsasabi, hindi na dapat paraanin yan. Matatandaan na noong 2001 impeachment trial, nagsimulang magtipon-tipon sa EDSA shrine ng mga tao nang hindi buksan ng envelope na sinasabing naglalaman ng bank records ni Estrada na naging hudyat ng EDSA 2. Sa iba pang mga balita, pinawalang bisa ng Supreme Court ang kautusan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-alis kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Arthur Carandang sa pwesto matapos itong ilantad ang umano'y bank transactions ng dating Pangulo at ng kanyang pamilya. Batay sa desisyon, nakasaad na walang kapangyarihang administratibo o disciplinary si Duterte laban sa isang Deputy Ombudsman at ang naging hakbang ay unconstitutional. Bukod sa dismissal order, idineklara rin ng Korte Suprema na void ang cease and desist order ng Office of the Ombudsman na pumigil kay Carandang na gampanan ang kanyang tungkulin. Ayon sa Korte Suprema, may karapatan si Carandang sa kanyang mga benepisyo sa pagre-retiro na epektibo hanggang sa matapos ang kanyang termino. Sinibak si Carandang noong 2018 na magre-retire na dapat noong 2020. Sa iba pang mga balita, sisimulan na ng Senate Committee on Ethics and Privileges ang unang hearing ng komite sa Lunes. Sa programang DZRH Executive Session, sinabi ni Senator J.V. Ejercito na isa lang na reklamo ang idinektarang sufficient informant substance. Ibinasura na anya ng komite ang iba pang mga reklamo, ngunit may pagkakataon pa umano ang petitioners na mag-refile. Tumanggi naman si Ejercito na pangalanan ng senador na unang didinggin ng komite. Magugunit ang kabilang sa sinampahan ng ethics complaint si Senator Bato de la Rosa dahil sa patuloy na pag-absent sa Senado na nagtatago dahil sa umano'y warrant of arrest ng International Criminal Court. Yung ethics committee na napaka-controversial ay nagka-meeting na last week para ma-resolve yung administrative issue. So itong Monday na Monday, magkakaroon ulit tayo ng hearing para sa first, yung docket, no, ay i-discuss na. So halos lahat hindi sufficient informing substance, kaya dismiss ako. So yung mga complainant, kung gusto mag-refile sila, pero itong isa ay found to be sufficient. So isa ay maghihiling sa sigurado Balita. Samantala, arestado ang 17 katao dahil sa umano'y illegal na refilling at rebranding ng mga tangke ng LPG sa Caloocan City. Ayon sa National Capital Region Police Office, naaresto ang mga ito matapos ang isinagawang raid. Nakumpiska rin sa operasyon ang iba't ibang kagamitan sa refilling at rebranding, tangke, tanker at mga pintura. Mahaharap sa reklamo sa ilalim ng paglabag sa LPG Industry Regulation Act ang mga suspect. Balita. Tablado sa Department of National Defense na ibalik ang usaping pangkapayapaan sa New People's Army. Ayon kay Defense Secretary Gibo Chodoro, payapa na ang lipunan at NPA lang ang gumagawa ng krimen upang guluhin ito. Sagot yan ang kalihim sa mungkahin ng ilang dating peace negotiator ng gobyerno, kabilang sina dating Agrarian Reform Secretary Hernani Braganza at dating Peace Panel member Efren Mongkupa. Anya, napapanahon tapusin ang peace talks na tinapos noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng nangyaring insidente sa Negros kung saan 19 ang napatay ng NO ng Philippine Army. Ayon sa hukbo, engkwentro laban sa mga armadong rebelde ang nangyari, bagay na tinawag namang massacre ng makakaliwang mga grupo. Para kay Teodoro, malaki ang tiwala niya sa kasundaluhang hindi umano magagawang pumatay ng sibilyan, lalo't galing din ang mga kawal sa sektor ng magsasaka, mangingisda at manggagawa. No, I object to any peace talks with NPA. The Filipinos are at peace. They are the ones disturbing the peace, so why should we talk to them? They're committing crimes. Plain and simple. And it's terrorism. Plain and simple.
So, to call for peace talks is to elevate the morality of their cause to something legitimate, which I cannot accept. Hindi ko matatanggap yun. Balita! Boom! Balita! Target ng Department of National Defense ang palakasin ng ugnayan ng mga mangingisda upang makatulong ang mga ito sa pagbabantay sa West Philippine Sea. Ayon kay Secretary Gilberto Teodoro Jr., kailangang organisahin ang mga mandaragat para mapaigting ang monitoring sa Exclusive Economic Zone ng bansa. Binigyang diin ng kalihim na mangingisda rin naman ang unang makikinabang sa paglinang ng mga likas na yaman ng West Philippine Sea na apektado ng tensyon sa nakalipas na mga taon. Narito muli si Secretary Teodoro Jr. It is very important that they also help us guard the sea and the exclusive economic zone because that is for them. So, be that as it may, being that way, we also have to organize them so that collectively they can guard the sea so that they can fish unhampered. Balita! Boom! Balita! 18 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon sa iba pang mga balita. Muling nagbuga ng abo ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island Region ngayong Sabado ng hapon. Ayon sa FIVOX, nagsimula ang ash emission kaninang 1:25. Naglabas ito ng abo na may taas na 700 meters na tinangay ng hangin sa direksyong west-southwest. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Kanlaon Volcano. Boom! Balita! Boom! Balita! Samantala, arestado ang isang 30 anyos na lalaki matapos umano'y magnakaw ng mga kagamitan mula sa isang truck sa Tondo, Manila. Kinilala ang suspect na si alias Rene, residente ng Aroma Compound sa Barangay 105 na nahuli sa follow-up operation ng kapulisan. Ayon sa biktimang truck driver, pauwi na siya matapos maghatid ng kargamento sa Pier 8 nang lapitan ng 4 na hindi pa nakikilalang mga lalaki ang kanyang sasakyan at nakawi ng mga kagamitan sa loob nito. Agad na nagtungo ang biktima sa himpilan ng pulisya upang i-report ang insidente dahilan upang magsagawa ng follow-up operation ng mga otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto ng suspect. Na-recover mula sa kanya ang ilang kagamitan kabilang ang reducer connectors, cam locks at mga steel bucket na nagkakahalaga ng humigit kumulang 19,500 pesos. Boom! Balita! Boom! Balita! Patay naman ang isang pasahero matapos mahulog sa barko sa Verde Island Passage sa Batangas City. Ayon sa Philippine Coast Guard Batangas, nangyari ang insidente nitong Biyernes. Naisugod pa sa ospital ang naturang pasahero ngunit idineklarang dead on arrival. Base sa report, nakasandal umano ang biktima sa railing ng barko bago mahulog mula sa itaas ng deck. Muling nagpaalala ang PCG sa mga pasahero na sumunod sa mga safety protocols sa dagat. Boom! Balita! Boom! Balita! Kinondena ng National Police Commission o NAPOLCOM ang umano'y karahasan laban sa mga tauhan ng Philippine National Police sa ginanap na Labor Day Rally sa Ermita, Maynila. Ayon sa NAPOLCOM, ilang nakadeploy na pulis ang nakaranas ng pisikal na pang-aabuso habang ang isa ay sapilitan umanong kinuhanan ng cellphone. 7 pulis ang nasugatan at natukoy na rin ang mga suspect na sangkot sa pananakit at pagnanakaw na sasampahan ng mga kaukulang kaso. Binigyang diin ng NAPOLCOM na bagamat ginagarantiyahan ng konstitusyon ng karapatan sa malayang pagpapahayag at mapayapang pagtitipon, hindi nito saklaw ang anumang uri ng karahasan. Boom! Balita! Boom! Balita! Sinibak na sa serbisyo ang isang pulis matapos mapatunayang nagkasala ng grave misconduct, neglect of duty at conduct unbecoming of a police officer. Sa desisyon ng NAPOLCOM Anbank, pananagutin o pinananagot si Police Senior Master Sergeant John Mollanido kaugnay sa maling paghawak sa kaso ng pagkamatay ng kanyang asawa at anak noong Enero 2026. Natagpuan ang nabubulok ng bangkay ng kanyang hiwalay na asawa sa Pulilan, Bulacan habang na-recover naman ang mga labi ng kanyang 8 taong gulang na anak sa Victoria, Tarlac. Sa kabila ng isinasagawang investigasyon, pinayagan at pinangunahan ng pulis ang agarang cremation ng mga labi kahit hindi pa tapos ang medico-legal procedures na nagresulta sa pagkasira ng mahalagang ebidensya. Ayon sa komisyon, malinaw na paglabag ito
sa tungkulin ng isang pulis na ipatupad ang batas at itaguyod ang katarungan. Dahil sa bigat ng mga paglabag, ipinataw ang parusang dismissal sa serbisyo. Hindi ho ito tanggal lang sa pwesto, kasama ang mga kaugnay na parusa. Balita! Boom! Balita! Abiso ho sa ating mga motorista, magsasagawa ng road reblocking at pagkukumpuni ang Department of Public Works and Highways sa ilang kalsada sa Quezon City simula ngayong Sabado ng gabi. Sa abiso ng DPWH sa MMDA, kabilang sa apektado ang outer lane ng EDSA Tunnel sa Quezon Avenue, mula yan alas 11 ng gabi ngayong Sabado hanggang alas 5 ng umaga ng May 4. Mula UP Town Center hanggang CP Garcia Avenue naman sa C5 Katipunan, ang isasara mula gabi ng Biyernes hanggang madaling araw ng Lunes na tatagal hanggang sa May 31. Samantala, apektado rin ang Mariblo Bridge hanggang sa G. Araneta Avenue. Mula naman yan alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga na isasagawa hanggang sa May 7. Kabilang sa isasagawa ang road reblocking, rota milling at asphalt overlay. Inaabisuhan ng mga motorista na dumaan muna sa mga alternatibong ruta. Boom! Balita! Boom! Balita! Makararanas ng danger level na heat index ang 13 lugar sa bansa ngayong Sabado, Mayo 2. Ayon sa Pag-asa, mararamdaman ang 44 degrees Celsius na heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. 43 degrees Celsius naman sa Sinait, Ilocos Sur, Lawag City, Ilocos Norte, Batak, Ilocos Norte, Bacnota, La Union, Apari, Cagayan at Vira, Catanduanes. Habang 42 degrees Celsius naman sa Tuguegarao City, Cagayan at Tiaga, Isabela, gayon din sa Camiling, Tarlac, Sangli Point sa Cavite City, Catarman, Northern Samar at Cotabato City sa Maguindanao del Norte. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng Pag-asa ang publiko na limitahan ang outdoor activities, manatiling hydrated at magsuot ng preskong damit para maiwasan ang heat-related illnesses. Boom! Balita! Boom! Balita! Dalawang bagyo ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan ng Mayo. Ayon sa DOST Pag-asa, batay sa kanilang climatological track, ang mga bagyong ito ay posibleng makaapekto sa Eastern Visayas at Luzon, ngunit inaasahang lilihis o magre-recurve din palabas ng Philippine Area of Responsibility. Kapag pumasok sa bansa ang mga bagyo, tatawagin ito sa pangalang Kaloy at Domeng. Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:24 na ho ng hapon sa atin namang pagbabalik. Kamustahin natin ang sitwasyon sa Kalakang, Maynila. Kung may traffic ba? Ano nga ba ang masarap bang mag-nightlife ngayong Sabado ng gabi? At syempre sa ating DZRH Boom Balita Rewind. Inyo pa rin pong nakakasama. Ito po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Ang 13th PMAP Makatao Awards for Media Excellence Best AM Radio News Program. Kasama sina Kyle Bulias at Yuel Reyes. DZRH Boom! Balita! Boom! Balita! This time... Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Bahit para walang bahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon. Kumeya Sotanghon. So good! Sotanghon! MX3, dito ko bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Kung dati, ang minimum na gastos namin ay 500 ay naging 1,500 na ngayon. Kalukuhan yun, no? Kalukuhan yun na kapag pag binasura natin yung old regulation law, malaki yung epekto sa budget. But magkano ba yung collection natin? Yung collection na kinukuha ng gobyerno galing din sa consumer eh. Wala, hindi ako pinakinggan, talaga idinimulis. At ito na, no? Ito nang patunay, nagsisimula na yung kalsada na yan papunta sa airport at susunod niyan tatabunan na ng lagat na to. Salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita! Ngayong araw ho ng Sabado, partner, may sinasagawa palang civilian mission yung atin ito coalition. Ano ba nangyari pagka may mga civilian mission? Alam ko bukod sa syempre pag subaybay nila sa kasalukuyang sitwasyon sa West Philippine Sea, naghahati din sila ng tulong. Supply dun sa Pag-asa Island. Sa ating mga mangingisda dyan na pumapalaot. Ito ho, kapapadala lang at nagpadala na mensahe ang atin ito coalition habang papalapit daw yung 4th civilian mission ng atin ito sa Pag-asa Island ay muli na namang bumuntot ang tatlong barko ng China Coast Guard. Kahapon ganun din shadowing, kumbaga sa Tagalog binubuntutan, minamanmanan. At may layong 4 nautical miles away lang daw mula sa isa pang barko na patuloy na
bumubuntot sa civilian convoy ho ito. Wala itong kasamang anumang kasundaluhan. Pero nakasuporta, nagbigay ng statement kahapon ng Armed Forces of the Philippines tungkol bilang pagsuporta sa civilian convoy na yan ng Atin Ito Coalition. Kaya yun ho ang latest, patuloy na binubuntutan. Sa ngayon 3 China Coast Guard vessels na nakabuntot sa 4th Civilian Mission ng Atin Ito Coalition. Balita! Boom! Balita! Mga malalaking balita ngayong linggo ating babalikan. Ating hihimayin dito lang yan sa DZRH Boom Balita Rewind. Sa ating top 5 story of the week, inaresto ng National Bureau of Investigation o NBI ang dating broadcaster na si Jay Sonsa sa kanyang bahay sa Quezon City kaugnay ng kasong cyber libel. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, naglabas ng warrant of arrest ng Pasay City Regional Trial Court na naging batayan upang arestuhin ang dating broadcaster. Dagdag pa nito, bagamat nakalagay sa arrest warrant ang kaso ay non-bailable. Kailangan pa rin itong linawin o liwanagin sa pagpresenta kay Jay Sonsa sa Pasay City RTC sa darating huyan na Lunes. Dahil dito sa kustudiyan ng NBI muna mamamalagi si Sonsa ngayong long weekend. Nagugat ang kaso sa reklamong inihain ng NBI noong Pebrero laban kina Sonsa at vlogger na si Jeffrey Celis o mas kilala bilang Ka Eric dahil sa umano'y pagpapakalat ng pekeng medical records ni Pangulong Bongbong Marcos. Para naman sa ating top 4 story of the week, nagpaalala ang Embahada ng Amerika sa Pilipinas para sa lahat ng US nationals na maging mapagmatsyag at mag-ingat sa gitna yan ng pinaigting na operasyon ng Armed Forces of the Philippines. Pangunahing tinukoy ng US Embassy ang mga lugar sa Leyte, Mindoro, Negros at Samar na nakapagtala ng mga sagupaan sa pagitan ng NPA at militar. Pinayuhan nila ang mga US national na iwasan ang pakikipag-ugnayan sa mga armadong grupo at lisanin agad ang lugar sandaling magkaroon ng engkwentro. Paalala pa ng embahada, kung nais lumahok sa mga humanitarian activities, siguraduhing nakarehistro sa Philippine National Volunteer Service Coordination Agency at kumuha ng tama at kaukulang visa. Magugunit ang 2 American national ang napaulat na nasawi sa madugong bakbakan sa Toboso, Negros Occidental noong April 19. Boom! Boom! Balita! Boom! Balita! Alas 5:35 sa ating top 3 story of the week. Sinalubong ng iba't ibang kilos protesta ang pagdiriwang ng Araw ng Mga Manggagawa kahapon. Pinangunahan ng mga miyembro ng Kilusang Mayo 1, KMU, ang pagmamarcha ng iba't ibang kasapi ng mga labor union patungo sa Menjola. Ayon kay KMU National Chairperson Ka Elmer Labog, ipinananawagan nila ang pagwawakas ng kontraktualisasyon, pagtataas ng sahod ng mga manggagawa at pagsulong ng 1,200 peso national minimum wage. Anya ay matagal na dapat itong maisabatas, gayong hindi na nakakaagapay ang publiko sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Umabot na sa 46 na rally ang namonitor ng PNP sa buong bansa na dinaluhan ng higit 10,000 ralista.
Sabi ni PNP spokesperson Brigadier General Randolph Tuanyo, 17 sa mga aktibidad na ito ang na-terminate o tinapos na bago pa magtanghali. Sa kabila naman ng deklarasyon ng Manila Police District na maayos at mapayapa sa pangkalahatan ng mga kilos protesta, 5 pulis ang napaulat ng sugatan. Pero sa latest report ho dito ng PNP ay umabot na ito sa 7. Kinundin na naman ng Philippine National Police habang kakasuhan nila ang mga lumabag sa batas, kabilang na ang mga nagnakaw pa ng cellphone ng isang pulis. Ayon kay PNP spokesperson Tuanyo, tukoy na nila ang mga sospek na magkaiba man ang grupo ay parehong nabatid na demonstrador. Babalikan ho natin ang ating top 2 at top 1 story of the week dito sa DZRH Boom Balita Rewind. Ilan po muna mga paalala, oras mo natin, 5:37 ng hapon. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito. Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good! Komeo sa tanghon! So bagay sa bawat celebration! So easy, so dummy! Komeo sa tanghon. Komea sa tanghon. So good! So tanghon. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kalafagton, amoy nakaka-joyful!
Calefacton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefacton, amoy nakaka-joyful. Parte pala ay biyahe simula ngayong araw, May Tuloy 2. na ulit. Tuloy na. Naalala nyo ho, ito yung mababalikan mo ba yun dyan? Yung mga bansang yung galing doon sa original na palagay ko yung pa rin eh. Dahil wala naman hong pagbabago doon sa mga bansa. Inurong lang yung date. Pero ito ho, kinumpirma sa atin ngayon lang ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Yusek Claire, magandang hapon. Ang pagbiyahe tuloy na yung biyahe ni Vice President Sara Duterte simula ngayong araw, May 2 hanggang May 15. Ito ho yung 5 country napupuntahan ni VP Sara. Kabilang dito yung Netherlands, of course, yung South Korea, Belgium, Germany at United Kingdom. So 22 days. 22 days. Yan ho ang kinumpirma sa atin ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro na inaprubahan. Siyempre, maaga pa dito yung travel authority request ni Vice President Sara Duterte. So, sa madaling salita, world tour ni VP Sara tuloy na ngayong araw hanggang May 15. Flash Report. Flash Report! Alas 5:45 na ho ng hapon. Balik ho tayo sa ating top 2 story of the week. Dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Nakatanggap ng impormasyon ang Department of Foreign Affairs na nasa Paris, France, umano si dating Congressman Zaldico. Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, ang naturang report ay galing sa isang highly regarded diplomatic source na hindi niya maaaring pangalanan. Bagamat wala pang verifikasyon, sinabi ni Lazaro na sinisilip na ito ng Embahada ng Pilipinas. Una rito, kinumpirma ni Justice Secretary Frederick Vida na nakalaya na mula sa Czech authority si Ko.
Kinumpirma naman ng Malacanang na nasa France ang dating kongresista at kasalukuyang humihiling ng political asylum. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, political persecution ang itinurong dahilan ng dating mambabata sa paghirit ito ng asylum. Samantala, inaasahan namang makikipagdialogo si Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa French Ambassador sa Pilipinas para talakayin ang mga aksyon na dapat gawin para sa agarang pagpapauwi kay Ko na una nang napaulat na inaresto umano sa Czech Republic. 79% namang kumpiyansa ang DOJ na mapapauwi sa bansa si Ko pero hindi sila tiyak kung mapapabalik ng bansa ang dating kongresista or na dapat ikonsidera. At syempre sa ating top 1 story of the week, uusad na sa plenaryo ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte matapos makatanggap ng unanimous vote sa House Justice Committee na meron itong probable cause. Sa pagpapatuloy ng plenary session sa Lunes, inasahang maaprobahan ang committee report kasunod ng 4 na mga pagdinig. Isusumite na ito sa plenaryo para sa deliberation kung saan magkakaroon ng pagkakataon ng mga kongresista na magdebate bago magbotohan. Ayon kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, miyembro ng House Justice Committee, kumpiyansa silang makakakuha sila ng 106 votes sa plenaryo ng Kamara. Sa ilalim ng konstitusyon, kailangan ng boto mula sa 1/3 o sa ngayong 20, pangilang Congress na ba to? 21st? 20th Congress. 106 yung kinakailangang minimum votes. Matatandaang sa huling impeachment complaint laban kay VP Duterte noong nakaraang taon, umabot sa 250 ng boto na pumabor na ipadala ito sa Senado. Sa panig naman ni Duterte, sinabi ng kanilang kampo na nakahanda silang patunayan na walang basehan ang mga alegasyong ibinabato sa Vice-Presidente. Ayon kay Attorney Michael Powa, tagapagsalita ng defense team, hindi sila nagpapakampante at iginiit na seryoso si Duterte sa kabila ng hindi nito pagsipot sa Kamara. Iginit ni Powa na ang hindi pagsipot sa pagdinig ng House Justice Committee ay ang pagpapahayag nila ng pagtutol sa naturang proseso, ngunit tiniyak naman itong susunod sila sa proseso sakaling umabot nga sa Senado ang impeachment. Yan ho, malalaking balita ngayong linggo na ating binalikan. Ating hinimay dito pa rin sa DZRH Boom Balita Rewind. Narito ang mga sari-sari at mga halo-halong balita. Balitang showbiz, balitang sports, balitang pangkalusugan, balitang karumaldumal, balitang kahindik-hindik, at balitang nakakatuwa. Dito lamang sa ating mga chapsuy na balita. Mga chapsuy na balita. Unahin na natin sa ating mga chapsuy na balita, ang ating balita mula sa ibayong dagat. Ay nagbabala po ang Estados Unidos ng United States sa mga shipping firms na papatawan ng sanctions dahil sa pagbabayad ng tolls sa Iran sa pagdaan nito sa Strait of Hormuz. Inilabas ng US Office of Foreign Assets Control ang alerto na pinaniniwala ang panibagong pressure sa standoff sa pagitan ng US at Iran. Tinatayang 20% ng oil and natural gas sa buong mundo ay dumadaan o nagmumula sa Strait of Hormuz. Samantala, ayon sa US Central Command, aabot sa 45 commercial ships ang hinarang at pinabalik mula na magsimula ang blockade. Matatandaan nyo na
ano pa, no? February, di ba? Nung unang pumutok itong... February 28. Gera. Huling araw Oo. ng February. Ng itong gera ng US, Israel at ng Iran. Itong Strait of Hormuz na to, ang ginawa ng US, di nag-blockade din yung Iran, di ba? Dahil nga doon talaga dumadaan yon sa Strait of Hormuz yung mga commercial ships. Ang ginawa ng US, yung blockade ng Iran, naglagay din sila ng panibago nilang blockade. Kaya kung padaanin naman sila sa Iran, ay sasalubungin naman sila, harangin naman sila ng US blockade. Kaya yun ho yung nagiging sanhi ngayon ng pagtaas ng crudo sa world market dahil pa rin sa walang katiyakan kung kailan nga babalik sa normal ito hong lahat ng ito. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Sa atin namang balitang sports, alamin natin ang latest mula kay Jeric Sasil. Jeric. Pinangunahan ng dalawang Pilipino siklista mula Go for Gold Philippines ang ikatlong stage ng MPTC Tour of Luzon 2026 na may kabuang distansya na 140.10 kilometers. Wagi sa una at ikalawang pwesto sina Dave Montemayor at Mark Lago na parehong mula Go for Gold Philippines. Matatandang naunang dinomina ng mga foreign riders ang unang dalawang yugto ng kompetisyon. Nagwagi si Ibrahim Yusef Al-Refai ng LCW UAE sa Stage 1 habang ang Seoul Continental Team naman ang namayagpag sa Stage 2 Team Time Trial. Sa kabuang talaan nananatiling nanguna ang Go for Gold Philippines sa Team General Classification matapos makapagtala ng kabuang oras na 29 na oras at 7 minuto. Dikit naman sa kanila ang 7-Eleven Click Road Bike Philippines, kasunod ang Standard Insurance Philippines. Samantala, sinimula naman ngayong araw ang Stage 4 ng karera na may habang 165.8 kilometers patungong Bayombong, Nueva Vizcaya. Yan ang update mula sa mundo ng sports. Ito si Jeric Sasil para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. At sa ating balitang showbiz, unahin na natin itong pabirong pag-umumbinse ng TV host at comedian na si Vice Ganda kay Naga City Mayor Leni Robredo, kung saan sinabi nitong dapat niyang muling ikonsidera ang pagtakbo sa pagkapangulo sa darating na 2028 national elections. Sa pagbisita ni Vice Ganda sa Naga para sa launch ng bagong tourism brand ng lungsod na Naga is the Heart, pinasalamatan siya ni Robredo dahil kahit aniya ang mga hindi taga-Naga ay bumisita sa lungsod para makita ang komedyante. Nagpasalamat din si Vice Ganda sa naging imbitasyon at sinabing anuman ang mangyari ay handa siyang dinggin ang panawagan ni Robredo. Kasabay nito, humirit si Vice sa dinggin din sana ni Robredo ang panawagan ng publiko. Ayon kay Vice, nais niyang maramdaman din ng iba ang naranasang pamumuno ni Robredo sa lungsod ng Naga. Pabiro pang sabi ni Vice, hindi raw dapat ma-pressure si Robredo dahil sa susunod na taon pa niya mag-aanunsyo ng kandidatura ang dating vice-presidente. Matatanda ang sinabi ni Robredo sa isang interview na hindi na siya tatakbo sa 2028 bagkus ay nais itong muling mahalal bilang mayor ng Naga City. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Samantala, kasado ng makoronohan ngayong gabi ang kakatawan sa Pilipinas para sa Miss Universe 2026 sa Puerto Rico. Malalaman na mamayang gabi sa Grand Coronation Night ng Miss Universe Philippines 2026 sa Mall of Asia Arena kung kanino ipapasa ni Miss Universe third runner-up 2025 na si Atisa Manalo ang kanyang corona. Magsisilbing host dito ang international drag queen na si Marina Summers na matatanda ang nag-perform din sa opening sequence ng Miss Universe Philippines 2024. Tampok din dito ang performance ng P-pop boy group na BGYO. Inaasahan din ang pagdalo ng Thai beauty queen na si 2025 Miss Universe first runner-up Veena Pravinar Singh, Miss Grand International President na Wat Istarasar Grisil at Miss Universe China National Director Owen Chua. Chapsuy na balita. Chapsuy na balita. Nagbabagang mga balita at sumasabog na mga ekspose. DZRH. Boom! Balita! Boom! Balita!
Balikan natin ang ating headlines. Congressman Terry Ridon tiwalang mabilis na lulusot sa plenaryo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Trial posibleng simulan sa Hunyo kung aabot sa Senado. Pagsibak ni dating Pangulong Duterte kay dating Overall Deputy Ombudsman Melchor Carandang noong 2018, ipinawalang bisa ng Korte Suprema. Hearing ng Senate Committee on Ethics sisimulan na sa Lunes, pero Senator JV Ejercito tumanggi munang pangalanan kung sinong senador. 17 katao arestado sa illegal na refilling at rebranding ng LPG sa Caloocan. Mungkahing ibalik ang peace talk sa NPA kinontra ni Teodoro. At Bulkang Kanlaon muling nagbuga ng abo. Vice President Sara Duterte sa pagbiyahe ni Vice President Sara Duterte sa abroad, tuloy na simula ngayong araw hanggang May 15. Yan na po ang kabuuan ng mga balitang itinampok sa DZRH Boom Balita ngayong araw ng Sabado, May 2, 2026. Maraming salamat sa ating mga nakasama, sa mga nakasama natin sa kalsada na bumibiyahe ho ngayong hapon, mapa-private cars o TNVS, Mga taxi, pampasaherong bus. ano man ang sinasakyan nyo ho ngayon, ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Yan na ho ang kabuuan ng ating mga balita sa ngalan ng ating mga nakasama sa DZRH News Center, DZRH Radio, kay Het Del Moro at sa DZRH TV Tech. Kami po ang inyong mga lingkod sa pagbabalita. Ako po si Kyle Bulias. At ito po si Yuel Reyes. Susunod ang programang Spotlight with Sister L. Oras natin, partner. 3 minuto bago mag-alas 6 ng gabi. DZRH number 1 na naman!